Okay naman, okay na. Before I fall to pieces, you took my hand, and before I drown to ruins, I'm in your arms, leaving a world of trouble and misery. You came to rescue me in their defeat. Seasons come and go, but not you. You're forever faithful and true. I believe in miracles and wonders that you do. I believe in love at the cross you lived to. I believe in amazing grace in your heaven sent. I believe in you. I believe in you, Jesus. Through the raging storm, I'm alive. You made me look in this, all this life. In the darkest night, I survived. Where would I be without your mind? Seasons come and go, but not you. You're forever faithful and true. I believe in miracles and wonders that you do. I believe in love at the cross you laid to. I believe in amazing grace in your heaven sent. I believe in you. I believe in you. I believe in miracles and wonders that you do. I believe in love at the cross you nailed to. I believe in amazing grace in your heaven sent. I believe in you. I believe in you. I believe in you, Jesus. Amen. Amen. Okay, tawa si Pastor. Ano yung title, Brad? I believe in love. Forever faithful. Forever faithful. Akala ko I believe in love eh. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Awitin din, Brad. Dapat naman talaga ang bawat isa ay tapat, no? Tapat sa hindi tapat sa sinumpaang tungkulin. Okay, but tapat sa Panginoon, no? Brad, binabati kita ng happy anniversary sa inyong dalawang mag-asawa. God bless you, Brad. I am praying na patuloy pa kayong gamitin dito sa church. Ang church na ito, maraming mga pagkukulang, pero sige lang, tutulungan natin na maging maayos tayo. Salamat sa Panginoon. Pag mahal natin ang Diyos,
Yung asawa natin, kaya nating mahalin. Kahit na hindi ka ibig-ibig yan. Oh. Oh. Ganun man sa ginawa ba naman ng araw-araw makita ang pagmumukha ng asawa mo, iiwan ko na lang. Oh, pero pag mahal mo talaga ang Panginoon, no? Kaya mong mahalin ng asawa mo. Hindi mo nga makikita ang pagkakamali niyan eh. Oo, madali mong patawarin. Oo. Oh, ganun. Kahit sa sukdulan ng inis mo, pero wala eh, talagang mahal mo pa rin, ganun, kasi nga mahal natin ng Diyos. Pero pag wala ang Diyos dyan, ewan ko na lang. Sino kayong out of million maka-survive ay? Oo. Mahirap kaya ang buhay mag-asawa? Oo, hindi madali. Oo. Kasi marriage is composed of two different people, two different person, two iba ang kinalakhan niya, iba rin kinalakhan mo, iba yung, nako, ganun talaga, no? Minsan komplikado, magulo, pero pag may Diyos kayo, yan, madali lang mahalin ang bawat isa, no? Kasi sa ating pag-aasawa, mga kapatid, ang witness ng ating pag-aasawa is not our ninong, but it is God Himself, the witness of the companions of thy youth, no? Companion man natin ng asawa, no? Okay? So, amen mga kapatid. Salamat sa Panginoon kasi disenyo ng Panginoon yan. It is not good for a man to be alone. So, ang Diyos ay nag-create talaga siya ng makasama niya, no? Ganun yan. Yan ang disenyo ng Diyos. Kaya wag kayong maniwala na ang isang na kayo forever na lang kayo, Brad, na maging single. Oh, ba't ka nakatingin sa kanya, Brad? Oh, parang ganun man, no? So, wag tayong maniwala na forever ang tao maging single. Hindi disenyo ng Diyos yan. Ang disenyo ng Diyos, may asawa ka, may kasama ka sa buhay. Ganun yun. No, yan ang design ng Panginoon. At I do believe na maghanap ka ba na mayroon ka na ba napupusuan? Blessed singleness po, Pastor. Ha? Blessed and blessed. Celibacy. Eunuch ang sa Bible yan, Brad. Yung ganong tumanda na talaga siya na nandun yun sa 1 Corinthians chapter 5 or chapter 7. Nandun yun. Na mayroon talagang pinagpala yung ganong klaseng tao na forever single, pero biblically yung pinag-usapan din ha, hindi yung single nga, worldly. Okay? Ang tawag nan eunuch kasi ginagamit para sa Panginoon. Yan. Ginagamit siya para sa Diyos. No? Pero ang disenyo talaga ng Panginoon, kahit pa servant of God ka, pastor ka, may asawa ka dapat. Ganun yun. Pero may mga eunuch talaga na made eunuchs na ang Diyos talagang yun na yung gift niya, na hindi siya mag-asawa, ganun. Oh. So, mayroong ganun. Oh, eunuch ang term niyan sa sa Bible. Yung walang asawa ba? Iba nga kinapon pa. Ganun. So, ganun siya mga kapatid. Pero ang disenyo talaga ng Diyos is for you to have may makasama ka. May asawa ka. Kasi sinabi na yan eh. It's not good for a man to be alone. Tapos, kaya ang Diyos ay nag-create kay Adam, nag-create siya ng babae. Kinuha niya sa tadyang ng lalaki kasi nga mamahalin niya yun eh. Okay? Mamahalin niya. Okay? Tapos ang babae to be submissive. Yan ang design ng Diyos. Okay? Hindi naman kinuha ang babae dito sa utak kaya para magiging kalibel ka ng lalaki na gano'n na, idodomina mo siya or whatsoever. Kundi, kinuha siya dito sa tadyang para ang simbolo nun is for a man to love. That is the obligation of man to a woman. Husbands, love thy wives. Yun ang sinabi. Walang sinabing, husband, butter thy wife. Walang sinabing gano'n eh. Oh. Tapos, ang sinabi din sa Bible, wife, submit unto thy husband. Walang sinabi na, wife, dominate thy husband. Wife, hawakan mo sa asawa mo. Wife, decide all what you want and the husband will follow. Walang ganun. Kundi, wife, submit unto the husband. Kasi yun nga ang disenyo ng Diyos. No? At sa Genesis pa lang, sinabi na doon kung ano ang function ng asawang babae. Ang function ng asawang babae is what? Help meet. To meet the help. Hindi yung soulmate. There is no such soulmate in the Bible.
There's no such forever dito sa mundo na ito na forever ko. Walang ganun. Oo. Walang ganun. There's no such soulmate, there's no such forever dito, kundi wife and husbands. Yon ang biblical term. Yan ang design ng Diyos. Sadly, nowadays, or even before, nasira yan. Bakit? Kasi sinira nga ni Satan yan eh. Nasira yan. Kaya nagkabalibaligtad, nagkabalibalintong iba, ganito, ganyan. Broken ang iba, kung ano-ano na lang ginagawa sa marriage, ganon. Mess up, ganon. Problematic, chaotic, ganon. Kasi nga, sinira nga ni Satan yan. Tayo, we do believe that the design of God in marriage is what? For His glory. Kasi ang Diyos nga ang nag-institute yan. For His glory yan. For His purpose. Oo. Si Satanas, gusto niya sirain yan eh. Si Satanas, nagtagumpay din naman. Nagtagumpay siya sa ibang mga marriage. Nagtagumpay siya doon, nagtagumpay siya doon, nagtagumpay siya doon. Parang ganun lang. Oo. Inside the church, ganun ang nangyari. So, very sadly. Pero sige lang. Ang Diyos na ang mag-ano niyan. Tayo, concentrate tayo sa pagpalaganap sa salita ng Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Forever will be faithful. Sabi nga sa awitin, maging tapat tayo. Faithful sa asawa mo, faithful sa asawa mo lalaki, ganito, ganito. Kasi alam niyo kung bakit? Ang marriage kasi mga kapatid is a perfect illustration of parang may parang humid. Humidihan mo. Ang marriage kasi mga kapatid is a perfect illustration of our relationship unto God. Tandaan niyo yan ha. Okay? So, perfect illustration yan ng Diyos, yung marriage. Okay? So, let us stand mga kapatid and let us read the Word of God. Open your Bible in the book of Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25 at sa verse verses 14 until 30. Basahin natin ang salitan. Unahan ko sa 14 and then pagdating sa 30, sabay-sabay tayo. Amen ho ba mga kapatid? Nandiyan na kayo? Amen. Let us pray. Let us read the Word of God. Matthew chapter 25 verse 14. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, another 2, and another 1, and to every man according to his servant's ability. And straightway he took his journey. And verse 16, then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gave other 2. Verse 18. But he that had received one went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he had received 5 talents, came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. He also had received 2 talents, came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. In verse 24, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hardman, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed.
And I was afraid and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that this time. His Lord answers and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not sown. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with as usury. Take therefore the talent from him, and give it unto him which had 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away, even that which he hath. Altogether, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for thy words today. Salamat, Panginoon, for thy blessings unto us. Forgive us, O God, from all our sins that we have committed against thee. And cleanse us, O Father, from all our unrighteousness. Today, we are praying through the Holy Spirit, the promise that dwelleth in us, to understand thy words, thy message for today, that we may apply them in our daily lives and to be our testimony, O God. In all these things we thank you and we praise your name. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Umupo na kayo, mga kapatid. The parable of the talents. Alam niyo ba ang parable? Ang parable is an earthly story with heavenly meaning. So in order for the audience of the Lord Jesus Christ can easily understand, can easily grasp what the message of the Lord is meant to be, no? Ganun siya para mabilis maintindihan. So, ang kaharian ng Panginoon, no? Like what we are explaining and what we are preaching, what we are teaching, that the kingdom of God or kingdom of heaven, no? When we are talking about it, mga kapatid, sabi ko nga lagi sa inyo that hindi pwedeng ilayo natin ang usapin na pag kingdom of heaven pinag-usapan, kaharian ng Diyos, paano ba pupunta doon? Paano ba tayo mapasama doon? So, di ho ba ay unahin muna natin ang kaligtasan. Tama ho? No? So, ibig sabihin, it involves how to be saved. So then, therefore, if we are going to talk about kingdom of heaven, who are those people nandoon? No? So, dito sa usaping ito, if we are talking about the parable of the talents, ganito ang itsura ng kaharian ng Diyos. Ito'y inihalintulad sa isang usapin na parabolo about money. About money. Ibig sabihin, we are talking about money, we are talking about business. Ano, ganun. Kasi yun ang tagpo dyan eh. No? Ganito daw po ang kaharian ng Diyos. No? Alright? Na may isang tao, sabihin na natin isang amo, may pera siya eh. At gusto niyang kumita. Tama. Gusto niyang kumita. He's talking about his business. And he's talking about ROI, return of investment. Siyempre, ganun yan eh. Sino ba namang magninegosyo na walang plano kung paano kumita? So, pag nagbitaw siya ng pera, dapat kumita siya. At a certain point of time, ay pagdaan ng panahon, as time passes by, 1 year, 2 years, pagbalik niya, dapat ina-expect niya na meron talaga siyang tubo. No? Ganon ang kaharian ng Panginoon pag pinag-usapan. Bakit? It involves a people who work on the business of God. Naunawaan niyo ba, mga kapatid? You and me is servants of God engaging in the business of God. Ano bang ginagawa natin? Business of God to eh. Hindi naman to business ng tao. Ang paglilingkod natin sa Panginoon, katulad ng we engage and we have been entrusted by God in the form of money, in the form of talents. Tama ho ba? And then, umalis yung a man traveling to a country, to other country. Alright? Ang mga servants niya, iniwanan niya ng pera.
Siguro, iniwanan to, 5,000 reals. Yung isa naman, kasi nga hindi pare-pareho ang capability ng bawat isa. Di ba? Iba ang capability niyo, iba ang capability ko. Iba ang capability niya, iba ang capability niya. Ganun man yan. Hindi pareho eh. Ganun naman. Mayroong mas mabilis dyan, mayroon ding mabagal. Oo. Kasi depende sa paglago yan eh. Ganun man yan. May binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. 3. Because these 3 represents as servants. As servants of a what? As servants of may amo. May amo siya. Okay? And who among the 3 are really the servants of God? Di ba? Sino sa 3 ito ang talagang servants of God? Makita naman natin, 2 lang talaga dyan. Nag-isa talaga, hindi. Tama? Serving God, the Lord, is like business. Would you agree with that? Business from the root word busy. Okay? Pag business ang pinag-usapan, kapatid, dapat maging busy ang bawat isa. Sa business ng Diyos. Yun man yun. Hindi busy sa ibang mga bagay. Ang nakakalungkot, yung mga tao, imbis na busy, yung mga mananampalataya, imbis na busy siya sa business ng Diyos, busy siya sa ibang bagay. Naunawaan niyo ba yan, mga kapatid? Is it really applicable unto us? Pag servants ka ng Panginoon, you must be busy unto the works of God, but you should not have to be busy on another business. Yung iba, busy sa monkey business. Yung iba naman, busy sa kung anong business na yan. Di ba? At ang masaklap, katulad ka doon sa pangatlo. You are entrusted with somehow a business of God. You are entrusted with a thing from God, and you did not engage it. You are not trading it. Kita mo, it involves trading here. Di ba may word trade? Tinitrade niya. Ibig sabihin, nininegosyo niya. Pinagulong niya. Mayroong iba naman na pag nagnegosyo, abay, palugi. Saan ka makahanap ng pagninegosyo na palugi? Brad, marami na akong nakikita niyan. Nagninegosyo, pero palugi siya. Sabi ko, paano nangyari? Imbis na pag nagnegosyo ka, umangat, abay, bumagsak. Oh. Mayroon ganyan eh. Sa isang pagpupulong, there is one businessman in the Philippines. He's very rich. Sabi niya sa pagpupulong, in his encouraging statement said, I hope you know him. Sabi niya, in every business, there is Goliath. Alam niyo na siguro kung sino yan. Okay. In every business daw, there is Goliath. Sino si Goliath? In the Bible, he is the enemy of King David, tama? Siya man yung kalaban ni David, si Goliath, a man of God. Pinakamalaki, malaking tao to eh. Oh. So ibig sabihin, sabi niya, in every business there is Goliath. Wah, maganda naman. Meron daw mga Goliath. Ibig sabihin daw, ang pinupunto niya, mga kapatid, sa negosyo daw mayroong malaking mga challenges. Okay? At hinahalin tulad niya kay Goliath. But, mind you, in every Goliath, there is weakness. Yan. Talaga maniwala kayo. Kasi sa Biblia, may weakness naman talaga si Goliath eh. Oh. May weakness si Goliath. Isang bato nga lang kalaban eh. Baon dito sa noon eh. O, di ba? In every Goliath, there is weakness. And in every weakness, there is
opportunity. Yan. Ang galing, sabi ko, talaga naman. Ang prinsipyong yan, napakaganda. Kaya no wonder itong taong to yumaman siya. You know who is him? You know who is he? John Gokongwei. Yung matandang Gokongwei. John Gokongwei. Siya ang may-ari ng Cebu Pacific. Oh, ay amo nila. Amo ninyo, Brad. Si Lance na, di ba? Oo, amo nila. Cebu Pacific. Okay. In every business there is Goliath. Kapatid, being a servants of God, we are inahalin tulad tayo mga kapatid that we are engaging in a business. Not a business in the world, but business of God. And in the business of God, mga kapatid, what? There is lot of challenges. There are lot of adversaries, brethren. At alam naman natin kung sino yung adversary natin. Wala ding iba kundi si Satanas lang din eh. Alam naman natin ang purpose ni Satan talaga to destroy, to kill, and to steal. Yun ang prinsipyo niya. Yun ang ministry ni Satan, kapatid. Ito ang usapin ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ito ang usapin natin sa Kingdom of Heaven, Kingdom of God. While you are a servant entrusted with 5 talents, 2 talents, and 1 talent, ano ngayon ang magiging gagawin mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa iyo? Dito pinakita ang unang servant, abay, he traded it. He engaged it in business. And look what happened. Nagiging 10. Kung ano pinagkatiwala sa kanya, tumubo siya ng 100%. Abay, to the fullest talaga to ah. Si King Solomon, alam niyo ba ang dahilan ni King Solomon kung bakit siya bumagsak? Si King Solomon, alam niyo ba kung anong dahilan kung bakit siya bumagsak? It is in the Word of God that Solomon did not follow God fully. Solomon did not follow God fully. Fully ba? Yung puno, 100%. Maybe he follow God, kamsin filmiya. 20%. Maraming mga anak ng Diyos, kapatid, na hindi talaga sumusunod sa Diyos. Makikita mo ang manifestation sa buhay nila. Alam na ba yan? Makikita natin ang manifestation sa buhay. Mananampalataya ito. Preacher pa yan. Pastor yan. Or ano pa man ang position yan. Makikita mo rin kung ano ang larawan ng testimony niyan. Kung talagang sumunod sa Panginoon yan. First, hindi tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sabi ng awitin ni Brother Andy, forever faithful. Pero ang iba, hindi forever faithful. Pagdating sa pagbibigay, yun, windang-windang na. Oh. Pagdating sa testimony, ganun din. Oh. Pero anak ng Diyos yan. How could you be a servant of God? You are entrusted with 5 talents and then there's no return of investment. Pagdating ng Panginoon kasi, pagbalik ng Diyos, it is a time of reckoning. Reckoning meaning recording. I-record nga natin kung anong ginawa mo sa buhay mo. Lord, hindi mo ba alam kung anong ginagawa ko? Oh, doon sa langit, di mo ba ako nakikita? Oh, nakikita naman kita eh. Gusto ko na i-declare mo. Ganun ang ibig sabihin yan. Alam ng Diyos pinagagawa mo. Siyempre. Alam ng Diyos yan. Kitang-kita yan. Pero, i-declare mo. Oh, para makita ng iba ba? Oh, kaya naman. Hiro naman. Ano? Anong ginawa mo? Ayun. Mahirap na. Katulad ka dun sa pangatlo, yung taong yun, hindi naman talaga ligtas yun eh. Bakit? Nagligtas-ligtasan lang siguro. Baka professing Christian lang yun eh. Biruin mo, yung binigay sa kanyang pinagkatiwala Diyos, binaon lang niya sa lupa. Ba't binaon sa lupa? Dapat lagay mo nga doon sa bangko eh, para tumubo yun eh. Pagdating ng 1 year, may annual
gain or annual na interest, 0.06, pambihira naman to ba? Ano ba naman to? Kaya yung iba nag-engage na lang sa mga illegal na mga na mga, dito may negosyo kami. Sabi siguro ni Renaeg ba? Ni Chito Miranda, ni Quintos. Sige. Ito, isang linggo lang. 50% po. Ayun na. Doon, kulungan. Yan ang mahirap. Kasi sa bangko, mabubuisit ka naman sa bangko. Maglagay ka ng isang tubo na 0.06%. Pamihira. 13 pesos ang tubo. Isang taon. Tapos nininegosyo nila yon. Ganun ang bangko. Bigyan mo sila ng 1 million. Nako, ininegosyo nila yon. Tapos bigay ng tubo sa'yo, ganun lang. Natuso talaga to eh. Kaya wag na kayong mag-ano ng bangko talaga. Buti pa, magtinda ka lang sa sari-sari store, tumubo pa yan. Kaya yung mga masihin kasi. Mautak sila, no? Parang kinigisa tayo sa sarili natin ng mantika, no? Tayo nagbigay sila ng pera. Tayo nagbigay sa kanila ng pera para magnegosyo sila. Mabihira naman talaga. So mga kapatid, tapusin natin ng mas madali. Okay? Lahat tayo may pribilehiyo na magiging lingkod ng Diyos. Katulad ng binigyan ka ng iyong amo ng puhunan. Ito sa iyo 5, ito sa iyo 2, ito sa iyo isa. Depende na sa iyo how you will trade it. Bahala ka na. Basta pagbalik ko, makita ko naman ang aking tubo kasi pera ko yan eh. Pera ko yan. Para sa aking kaluwalhatian yan. Pero hindi naman pinag-usapan dito na, sige lang, kaya sulduhan mo kita. Bigyan mo kita. Hindi rin, no? Hindi rin. Talaga naman. Bakit? Kasi, kung aralin mo ang whole Bible, mga kapatid, entire Biblia, malalaman mo rin na sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang Diyos naman talaga mayroong reward sa atin. Tama mo ba? You are entrusted with the talents by God, and then, so therefore, trade it, o ibig sabihin, work on it, for the glory of God, and God will reward it. Hindi bulag ang Diyos na hindi nakikita ang ating paglilingkod. Hindi bulag ang Diyos. That is the word of God. Amen ho ba mga kapatid? Ngayon, ito ang malaking problema. Itong wicked servant. Nung mag-recon na, walang question doon sa 5 talents, sa 2 talents. Walang problema. Tumubo sila ng 100% each. Ang 2 naging 4. Ang 5 naging 10 lahat. Bakit? Kasi tumubo nga ng 100%. Dito tayo sa wicked servant. Kita mo yan? Ang patunay na wicked servant yan. Ang patunay na wicked servant yan, dyan sa last na versikulo. Ano sabi dyan? Cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Mga kapatid, servant siya, but actually, he is not the servant of God. Bakit? Obedience pa lang, wala na eh, bagsak na eh. Nakita ninyo? Nakita ninyo? Tingnan natin. Mag-umpisa tayo sa 24. Anong sabi sa verse 24? Ibaba mo lang, brother. Sa verse 24, ang sabi diyan, then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee. Kita mo yung kita mo yung galawan, salitaan, yung mga reasoning ng wicked servant na yan. Ano yung wicked servant na yan? Slothful. Ano yung slothful sa Tagalog? Tamad. Wicked, masama. Then he which had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man. Stricto ka eh.
Kilala kita. Kita mo, inakusahan niya na yung Panginoon niya, inakusahan niya. Ganon si Satan. Accuser. Nakita niyo? Ganon ang galawan ng hindi mananampalataya. They are willing always to accuse you. Ganon si Satan. The accuser of brethren. Oh. Wala namang sinabi na hard man yung taong yan. Siya lang ang nagbanggit niya. Kilala kita, na-stricto ka. Kapatid, siguro naman ang tao ay stricto para sa kabutihan. Bihira ka lang makakita ng taong stricto pati sa kabulustugan. Di ba? Ang tao pag stricto para sa kabutihan yan. Oh. Bakit? Sa mga sinusundang mga verses diyan, anong sabi ng doon sa tumubo ng 5? Well done, thou good and faithful servant. Thou art faithful in the small in this small thing, I will make you ruler over big things. Kumbaga, binanggit naman din dyan eh. Oh. His Lord said, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Kung masama pang among yan, huwag ka pumasok dito sa kasayahan ng Diyos, ng Panginoon. Huwag ka pumasok dito. Bakit? Kami lang kakain dito. Kami lang kakain dito or ano ba magpakasasa dito. Hindi. Yung servant said, pasok ka. Kasama ka. Eat with us. Talk with us. Ikwento mga sa amin, paano mo tinitrade yung pira na yan? Paano nangyari, Aris? Boss, ito ang ginawa ko, ganito, ganyan. Wah! You are not God. You are... Parang demonyo lang eh. Oo. Hindi katulad ng isang amo ko, abay, kung mag-utos, ikaw na lang mahihiya. Unang word agad, sorry, are you busy or can I? Boss, hindi pwedeng ganyan. Ano gusto na andito? Kahit pa busy ako, walang problema. Agi na, ano bang ano? Are you ganito, ganyan? So, tapos na boss. Hindi. Gusto ko lang sabihin, hindi ka nagbabasa ng email, no? Gusto ko sana sabihin. Sabi ko, tapos na. Oo, nagbayad na nga yung ano eh. Ha? Nagbayad na. Magbayad ka na lang doon sa isa. Oo, sabi ko talaga naman, ako mahihiya dito. Oh, maganda god din sa ano kasi alam niyo, libre god ang lunch. Oh. Libre ang lunch ba? Ayos ah. Oh. Malapit nang magbakasyon sila. Our boss, magbakasyon na next week. Kasi alam mo naman mga Italiano. Oo. Pag mag-Christmas yan, wala yan dito sa Saudi. Bahala kayo dyan. Basta umalis kami. Doon kami sa amin. Kayo Pasko sa kanila. Di ba sila may pasimuno sa Pasko? Oh. So, ganun yan. So, mga kapatid, alam nyo, ang sabi ng amo dyan, kung masamang amo lang yan ha, hindi niya sasabihin, enter thou into the joy of thy Lord. Kita mo yan? Kung paano siya magpapahalaga ng servants, ganun ang Diyos. Pero ang demonyo, abay iba. Sabi nga ni Pastor Ben, ang demonyo, pag magbigay sa'yo yan, sisingilin yan, pati tubo at saka kita, pati kapitan, lahat na, pati ikaw, isama na. Ibang klase, wala talaga magdegosyo ang demonyo, no? Oh, pareho nga talaga sa kanya. Oh. Inisyuhan pa ako ng final exit. Talaga naman. Sabi ko, saan humuhugot ng lakas ng loob to? Siguro dahil gira sa kanila, malamang. Ganun. Oh. Tingnan nyo. I will make thee ruler over many things. Pag nakita ng Diyos na tapat ka sa iyong paglilingkod, what God hath entrusted unto you for His pleasure, pagkakalooban ka pa ng more responsibility. Baka mamaya gawin ka pang pastor eh. Nakita niya magaling ka kumanta. Parang si Brother Willie lang. Amen. Mawala din yan. No? Pag pinagkalooban ka ng abay, magaling mag-devotion si Brother Alan. Mukhang pwede na daw. Parang ganun lang. Parang ganun lang eh. Kasi nga, gagamitin at gagamitin ng Diyos ang bawat isa.
abay, pwede ko itong gawing pastor doon sa Laguna. Taga Laguna, Brad, ba? Oh. Malapit doon ang mga pastor doon, Brad. Marami akong kilalang pastor doon. Oh, marami akong kilalang mga pastor doon. Oh. Pastor Laurina nandoon. Oh. Bong Sagindan nandoon. Pastor Charles Tingson nandoon. Ha? Oh, kilala ko yun. Oh. Kilala ko yun. mga bibigating mga pastor yan. Pastor Edwin Tan. So, mga kapatid, alam niyo, pag pinagkalooban kayo ng isang blessings ng Diyos yan eh. Blessings ng Diyos yan. Pagpapala ng Diyos yan sa bawat isa. Now, it's up to you how you are going to be, how you are available sa buhay mo para makagawa ka ng trabaho ng Diyos sa buhay mo. Okay? Sabi nga nila, the best ability is availability. Okay. Kumbaga, availability is the best ability ng isang mananampalataya. Alright? Ibig sabihin, you are available in the business of God. You are available to be busy with God. You are ready to serve God. To work in the business of God. Oh. Do not be a busybodies. Pag busybodies in marites. Busybodies in chismis. Ganun man ang busybodies. Oh. Busy is pa sa ibang bagay ba? Hindi pa sa Panginoon ba? Tama? Now, doon tayo sa wicked serpent. Tingnan natin. Doon sa verse 26. O sa 24. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man. He accused. Tapos, ang pangalawang accusation niya, you are reaping where thou hast not sown. Pambihira. Pag nag-aani ka ng hindi ka naman nagtatanim. Pambihira. At binigyan kita ng puhunan. Ang puhunan akin yan. Palaguin mo lang. Sa atin ba, kung mayroong magbibigay ng puhunan sa atin, sinong magbibigay sa atin ng puhunan? Brad, magbigay ko sinong puhunan. Magkano, Pastor? 5 million pesos. Pwede ba sa akin na all? Sana all. Pwede ba 60-40 tayo dyan? Pag sa kita, 40 sa akin, 60 sa'yo. Kasi ikaw man na mag-trade. Depende. O sige, guwat na ng kontrata. Di ba? Mayroon ganun. Tingnan mo namang accusation ng Quadcom. Quadcom, sorry. Bakit Quadcom ang binanggit ko? Tingnan mo naman ang accusation niya. You are reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. Grabing akusasyon. Ano kayong feeling ng amo mo, no? Tapos ganunin mo? Tapos palagay mo. No? Nagbigay ng puhunan, siguro kasama na doon, bigyan kita ng puhunan, palaguin mo ha. Kumuha ka na lang dyan ng pangkain mo, ganito, ganyan, allowance mo, ganito, ganyan. Baka ganun pa ang sinabi ng amo eh. Pero look at what happened. Inakusahan tuloy niya yung amo niya. Ibang klase. Ano bang taong klaseng yun? In verse 25, and I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Talaga naman. Ibig sabihin, hindi talaga niya ninegosyo. Hindi nakapag-discern, hindi na naisip talaga kung anong dapat gagawin. Instead na hindi na i-trade, ano bang gagawin ko na tumubo man lang ito ng 0.06 or ganito, ganyan. Oo. Sa isang taon. 0.06. Yun ang BPI ba din? 0.06. Sabi ko, what? Tawan lang ako, withdrawin mo yan. Pambihira sa isang taon, 0.06. Ano kaya yun? Hindi mo lang umabot ng hindi mo lang mo ng piso. Sabi ko, kalokohan nga tayo. Pambihira. Time deposit mo raw. Isang taon mo, 13 pesos man. Ambay, 13 pesos lang, pambihira. Isang gastusan lang ni Princess yan. Oo.
Wala talaga. Ibang klase talaga ang bangko, Brad. Oo. Ano kayong gagawin natin dito sa mga ito? Oo. Ganun ang nangyari. Itinago niya. Alam niyo kapatid, ganito yan. Ha? Ganito yan. Yung wicked servants na yan. Alam niyo ano yan? Yan ang utak ni Satan. Tandaan yan. Si Satan, mga kapatid, mahilig mag-akusa. Mahilig mag-akusa siya. Mahilig tumira. Tamad. Ayaw magtrabaho sa... Siguro gusto niya sa worldly, walang problema. Sa worldly na mga bagay, abay, mabilis yan. Mabilis yan. Lalo-lalo pa, pre, punta ka dito. Inom tayo. Walang mabilis yan. Ganyan. Pero pag sa Panginoon, abay, yun na. Makikita mo na ang kanyang ginagawa. Anong ginawa niya sa pinagkaloob ng Diyos sa kanya? Tinago niya. Tinago niya. He is a selfish servant. Wicked servant. Slothful servant. Yan ba ang testimony ng isang mananampalataya? Hindi. And I know that you will agree with me. Ang isang mananampalataya, hindi ganyan ang description. A Christian or a believer has nothing with that description. Slothful servant? Ganon ba ang mananampalataya? Wicked servant? Ganon ba ang mananampalataya? When he is entrusted with the talents by God, at ang ginawa niya, tinago lang niya, ayaw niyang kumilos. Wala kang makitang mananampalataya ganyan. Hindi, pag mayroon kang makita inside the church na ganyan, hindi kumikilos, hindi mananampalataya yan. Bakit? Where is his consciousness, brethren? And where is his spirit? Na sinasabi nga ni Sister Jen kanina, ang pinaka basihan daw ng ano nila, versikulo, what? Love. There's no fear in love. There's no fear in love. Itong taong ito, alam niyo kung ano siya? He was afraid. Bakit? Ang hindi mananampalataya, mga kapatid, alam niyo, always driven by fear. Always driven by fear. Ganon ang unsaved person. Unang-una, manglalaman mo na hindi ligtas yan. Bakit? Natatakot nga mamatay yan eh. Alam niyo ba yan? Yung mga hindi ligtas, pagdating sa death, iwan ko lang. Natatakot yan. Pero ang mga mananampalataya, natatakot ba tayo mamatay? No. Bakit? Alam natin kung saan tayo patungo. Death has no more power unto us. The sting of death ay wala ng kapangyarihan sa atin. Tandaan niyo yan. Open the Bible in the book of Proverbs 22 verse 13. Ito ang description ng hindi mananampalataya. Proverbs chapter 22 verse 13. Slothful, wicked servant. The slothful man saith. Tingnan mo ha. Ito pangatlong servant ha. The slothful man saith, there is a lion without. May leon doon sa labas, kaya ayaw kong lumabas sa bahay. Alam niyo ba kung sino ang pinakamabilis na makbo sa buong mundo? Sino? Ang alam niyo. Taga saan? Taga Kenya daw eh. In-interview siya. Ano ang iyong sikreto? Bakit sa lahat sa buong mundo, ikaw pinakamabilis? Ano ang training mo? Sabi niya. May istorya, sabi niya. Doon sa amin kasi, pag inutusan kami ng aming nanay, bumili ka ng posporo. Posporo ba? Alam niyo yung posporo? Na doon. Layo-layo. Pero mag-ingat ka. Bakit? May mga leon dyan. So, natanim na sa utak ng mga bata na may leon. Kaya paglabas pa lang ng pinto, takbo na yan. Ang bilis ng doon tindahan. Pagbili agad, takbo pabalik. Ganito. Bakit? Naisip niya, may leon eh. Exactly in the book of Proverbs.
Sabi niya, the slothful man said, there is lion without. Nakakatakot. May leon. Si John Gokongwei, sabi niya, may mga Goliath sa mga business. Pero, do not forget that Goliath has weakness. And in every weakness, there is opportunity in business. I shall be slain in the streets. Kita mo yan? Ganon ang itsura na ang tao is driven by fear. Paglabas pa lang, may leon eh. Wala ka pang nakitang leon eh. Tao man yan. Aso nga lang yan eh. Nilagyan lang ng may-ari ng mukhang leon na kumapal dito ng TikTok. Takbuhan ko ng mga tao ng habulin ng aso na mukhang leon talaga. Kamitan mo may-ari kasi nilagyan kasi ng ano din eh. Nilagyan ng ano dito. Oo, kaya pag tumakbo parang leon talaga. Takbo mga tao eh. Hindi mo alam, wala eh. Illusion mo lang yan ng leon eh. Sa labas, wala namang leon dyan sa labas. Oh, bakit ka natatakot? Ganon ang tao if driven by fear. In a spiritual matter, brethren, Satan is a roaring lion. Talagang nakakatakot pag hindi ka ligtas. Pero pag ligtas ka, kapatid, abay may Diyos ka. Siguro, si roaring lion, paikot-ikot sa'yo yan. Pero, ang Holy Spirit na nandyan sa'yo, nakatingin din ni kay leon. Anong ginagawa mo dito? Wala po. Wala. Anong ginagawa? Bakit paikot-ikot ka dyan ni Layas? Okay. Pwede ba pumunta kami sa doon sa mga baboy? Parang ganun lang ba? No? Kapatid, ang Diyos nasa atin na. Alam niyo ba yun? Alam niyo yan, of course, that God dwelleth in us through the Holy Spirit. Tama ho ba? In Proverbs chapter 26, verse 13. Proverbs chapter 26, verse 13. The slothful man saith, there is a lion in the way, a lion is in the street. Kita mo yan? 2 bersikulo magsasabi na ang tamad na tao, mayroon talagang kinatatakutan. Oh. Actually, salita lang naman niya yun. Wala namang... Bakit? Nandyan ka ba sa zoo? Ang mga leon, nasa zoo. Nasa mga park. Oh. Ang mga buhaya, nasa kongreso. Sorry. Pambihira, pastor. Yung mga crocs na nasa. Pambihira naman. Kapatid, Romans chapter 12, verse 11. Romans chapter 12, verse 11. Not slothful in business, but fervent in spirit, serving the Lord. Tingnan mo ang pangungusap ng Diyos sa atin. Huwag tayong maging tamad sa kausa or works ng Diyos, but what? Be fervent. Fervent, matindi ka sa spirito, serving the Lord. Amen mga kapatid? Amen. That slothful man, wicked man, tama lang good sa kanya. Dahil hindi naman talaga siligtas, he will be that unprofitable servant cast in the lake of fire or in hell. There is gnashing of teeth. Kagot-kagot ipon ba? Talagang ganun siya. In Proverbs 29, verse 25, Brad, malapit na tayo. Just give me 1 to 2 minutes. Proverbs 29:25, the fear of man bringeth a snare. Yung takot ba ng tao niya? Yung tao ba, yung may takot siya? Imbis na may reverence siya sa Panginoon, may takot siya sa Diyos, reverent, that is reverence unto God, pero siya driven with fear in himself. But whoso putteth his trust in the Lord shall be safe. Kung may takot ka kapatid, ibigay mo sa Panginoon yan. Una, maligtas ka muna. Di ba kayo wala kang takot? Natatakot ka ba sa buhay mo? Ligtas ka. May Diyos ka. Sino ba? Do not afraid of their terror.
Kahit sino man yan, do not afraid of their terror. Bakit? God is with you. Oh. Do you think pabayaan ka ng Panginoon? Halimbawa sa sitwasyon ko, do you believe that God really will leave me and will forsake me? I don't believe that. God is with me. He will fight for me. Oh. Dito ko nga makikita ang kadakilaan ng Panginoon eh. Kung talagang papaano kumikilos eh. Alam ko, walang imposible sa Panginoon. Oh. Oh. Sabi ko nga, inisyuhan ako ng final exit. O, di uwi. Oh. Bago ako umuwi, after 60 days, kailangan maka-ordain na tayo kung sinong, kausapin ko si Pastor Ray, kung sinong mga pastor dito. Oh, wala akong magawa. Anong gawin ko? Alam mo, maglulupasay ako. Oh, anong mangyari? Oh. Pag-pray natin. Oh. Ano kayo pag-pray ninyo, no? Si Pastor, sana makaalis na to si Pastor. We'll see. This week, magkaalaman yun. In the book of Romans chapter 8 verse 15, brethren, for ye, mga ligtas, brethren, mga believer, for ye have not received the spirit of bondage again to fear. Ang hindi ligtas, mga kapatid, may fear siya. Bondage of fear pa nga eh. Ano sabi dyan? Bondage again to fear. Ang mga hindi ligtas ha, bondage of fear. Ano yan? Mga kumbaga talagang may matakot yung mga yan. Kita mo naman eh. Parang you are in the bondage of sin, you are in the bondage of Egypt, parang gano'n. Pero tayong mga manampalataya, we have not received the spirit of bondage again to fear. Bakit? Ano bang natanggap natin? But ye have received the spirit of adoption. Ye have received the Holy Spirit at nasa inyo yan. Kaya nga, may access ka doon sa Abba Father. Kaya nga, whereby we cry, Abba Father. Ibig sabihin, you have access to God the Father. You have access to God. You have access to Jesus Christ. Anytime, anywhere. Bakit? Wala na tayo, nakalabas na tayo doon sa sa bondage of sin, sa bondage of Egypt. We are going to heaven. We are not going to hell. But we are going to heaven. We are going to Zion. We are going to Canaan land. God is love. Sabi nga ni Sister Jen kanina, dito din eh. God is love, so there is no fear in love. Bakit? God is love. So, ibig sabihin, if you are in God, you don't have fear. Bakit? Fear hath torments. Kita mo yan? Kaya no wonder, yung pangatlong servants na yun, may takot talaga siya at tinotorment pa siya. Iniisip niya agad yung amo niya eh. Mali eh. There's no fear in love because fear hath torment. Open the Bible, Brad, in the book of 1 John chapter 4, verse 18. 1 John chapter 4, verse 18. The believers in Christ has no fear. No fear gear, sabi nga sa mga damit na mga piniprint. Maramang ganon, no fear gear. Ano kaya yun? Bakit ganon yung sinasabi nila? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Perfect relationship unto Jesus Christ casteth out fear. Because fear hath torment. Pag hindi ka ligtas, you are tormented. Mas lalo naman pag namatay ka na, katulad ng mayaman against Lazarus, tormented day and night. Naku po. For I have tormented in this flame, sabi niya. Day and night, sabi doon, parang wala ito. He that feareth is not made perfect in love.
You are not perfect in relationship with God. Bakit? Unang-una, wala ka namang fear of God. wala ka namang Jesus Christ eh. You don't have the love of God. The love of God is Jesus Christ. Alright? Ang manifestation of the love of God in John chapter 3 verse 16 is Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Kaya pinadala niya ang bugtong anak ng God the Father because He loved. Tama? Di ba? Yun man yun. If you are talking about love, it is Jesus Christ. Originated from Him. In verse 16, Brad, akyat. And we have known and believed the love that God had to us. Ano yung love that God had to us? God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Kita mo yan? To end our preaching today, ako'y naniniwala na tayo dito may mga talent. Maybe one of you has 5. Maybe one of you has 2. I pray that there's no talent given unto us one. Katulad nung wicked and slothful servant. Kapatid, may mga talent tayo about isa. Engage it, trade it, work on it, in the business of God, serve the Lord, do not murmur and do not dispute. Sabi nga, serve the Lord without murmuring, without disputing. Do not be murmuritis and appendicitis. Sabi nga. Oh. Ganon ang itsura ng isang taong mahilig mong akusa. Ganon ang itsura ng isang taong slothful servant. Mahilig pumuna. Mahilig pumuna. Puna dito, puna doon. Pastor, ito. Pastor, ito. Pastor, ang pangit mo. Pastor, may ano ka. Pastor, ano ginagawa. Hindi lang tumulong. Oh. Ganun mga kapatid. I pray and I hope na tayo dito just have that 5 talents and 2 talents. Yung pangatlo, kalimutan niya. Sugo ni Satanas yan. Amen mga kapatid? This is how it meant to be faithful forever nga eh. Sabi ni Brad sa awitin niya. The parable of the talents. Let us stand, let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat, Panginoon. Pinakita niyo po sa amin ang iyong mensahe about the parable of the talents. Salamat, Panginoon, sa paalaala. Ayaw namin, Panginoon, tumulad sa pangatlong servants. You entrusted him with 1 talent, and yet, he did not engage it, he did not trade it, but he dig it in the earth. Panginoon, wag nawa mangyari sa amin, Panginoon. But to be profitable servant, not that unprofitable servant, but a profitable servant unto you, Lord. So that you will reward us and you will say unto us, thou good and faithful servants, we are faithful in few things, therefore you will entrust us for many things, O God, or you will make us ruler over many things, O God. And then you will say, enter thou into the joy of thy Lord. Panginoon, napakasarap pakinggan pag kami, Panginoon, naman ko, you will say that unto us. Tulungan niyo po kami sa mga talento na ipinagkaloob sa amin na magamit po namin for thy glory. 5 talents ay nag-gain siya ng another 5 talents. 2 talents, nag-gain din ng another 2 talents. Panginoon, this is how we are serving unto you, O Lord. May mga pagkukulang man ng bawat isa, may pagkukulang kami. Tulungan niyo po kami, O God.
help us on our infirmities, because apart from you, we are really nothing. We are really nothing. And so we are praying for thy glory, for thy grace and mercy unto us. We thank you for all the brethren who are here. We thank you for the anniversary bukas ng mag-asawang Brother Eli at Sister Jen. Bless them. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, with siblings, with children. Grant them the prayers, our prayers, O God, and their prayers for them, O Lord, that they may be able to multiply. This is our prayer unto them. Help them, O God, and guide them always. And sa aming mga kapatiran dito ng iba, pagpalain niyo po kami. Bless us all, O Lord. Restore our healths. In all these things we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened our life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Sino mo nalangin mo rin? Bro. Tayo manalangin at closing prayer. Lord Ama, maraming salamat po sa araw na ito, Lord Ama, na natungkumpayan po namin ang inyong kalooban, Lord Ama. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Sa pagkain po na hinanda niyo po sa physical, Yes, sa spiritual, Panginoon. Sana ay ang aming napunot aral at pabuhay po sa amin bawat isa, Lord God. Sa araw na ito, Lord God, maraming salamat, Lord, sa bawat isa sa pamilya. Sana nawa hipuin niyo po ang aming mga karamdaman na iwaglit sa lahat pong biyaya, Lord God, Ama. Maraming salamat, Lord. Lahat lang po ito, Lord Ama, sa ngalan ni Jesus, ng aming tagapagligtas. Amen. Amen.